Good afternoon po sa inyo lahat. Kita niyo naman po ako, no? Salamat sa Diyos. Salamat po sa invitation to minister the word this afternoon sa inyong lahat. At nawa po ay matuto tayo at mapagpala ng salita ng Diyos. Yung assignment po na bigay sa akin ni Pastor Erxley ay, yung lecture natin ngayon ay galing ito sa ilang taon ko na experience of dialogue, informal debates, observation, and personal study of the doctrines of different Christian cults. So, pero hindi ito exhaustive na pag-aaral yung tatalakayin natin ngayon, kundi isang general approach na ang purpose ay magbigay ng biblical framework for discernment. And this study also serves a helpful addition for us as a Reformed Christians. And historically speaking, the Reformed tradition has emphasized sola scriptura, that the Scripture alone is our final authority and has always been shaped in response to doctrinal error and false teachings. Mula pa sa panahon ng Reformation, the Church was compelled to clarify biblical truth precisely because distortions of the gospel were being presented as Christians. At hindi tayo nag-aaral ng cults out of curiosity, but out of faithfulness to guard the purity of the gospel, to test every teaching of Scripture, and to remain anchored in historic biblical faith once delivered to the saints. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Hidden in Plain Sight, The Subtle Rise of Pseudo-Christian Cults Today. Ang title po natin ay ngayon is nagpo-point sa danger ng false Christian movements that look normal or even biblical, yet slowly led people away from the truth. Hidden in plain sight means their errors are subtle. Nakakaligaw sila without being obvious. Today, these pseudo-Christian cults or groups, they grow quietly. That's why making it for every believer to be discerning, grounded in the Scripture, and able to recognize the truth from deception. So before we start, let us open our Bible in 2 Corinthians chapter 11, verse 4. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Corinthian church, "For if one comes and preaches another Jesus, we did not preach, or you receive a different spirit which you did not receive, or a different gospel which you did not accept, you bear this beautifully." In every generation, the church faces dangers that do not always appear as open enemies. Minsan, hindi sila dumarating as persecutors or opponents of the church, but as friends. Minsan pa nga, teachers or even Christian ministries. And Paul warns sa Corinthian church that deception often comes not through an obvious attack, but through a subtle imitation. Another Jesus, a different spirit, a different gospel. And today, this danger is still hidden in plain sight. Marami tayong makikitang mga grupo or groups or movements na gumagamit ng Christian language, kumukuha din sila ng mga Bible verses, at nagpapakilalang followers of Christ. Yet when examined closely, the Jesus they preach is not the Jesus of the Scripture. The spirit they promote is not the spirit of truth, and the gospel they proclaim is the saving gospel of grace. Yan yung makikita natin sa kanilang mga presentations sa social media, or kung mayroon kayo nakakausap na kabilang sa ganitong mga grupo, ay makikita natin yung pag-twist ng presentation nila ng gospel. And what makes this especially serious is the church's response. Sabi ni Apostle Paul, "You bear this beautifully." Ibig sabihin, the Corinthian church were too tolerant, too accommodating, and lack of discernment. Instead na i-testing nila kung ano yung sinasabi laban sa apostolic teaching, they accepted it simply because they sound Christian, feel spiritual, or look harmless. And the same pattern exists today. The passage reminds us that faithfulness to Christ requires vigilance. And as Christians, we are not called to accept everything that sounds Christians, but to hold firmly so through Jesus, the true Spirit, and the true gospel once delivered to the church. Yun yung ating overview ng ating tatalakayan. At ang objective natin is ang aim natin is to help believers recognize how modern pseudo-Christian cults quietly distort core biblical truths while still appearing spiritual or biblical. Parang tunog Bible din naman sila. They also use the Bible, same language, same lingo na ginagamit nila.
At isa sa mga aim din natin is to sharpen our discernment to what is hidden in plain sight becomes clear. Ibig sabihin, we want believers to develop a biblical sensitivity that can see beyond appearances, able to identify error, understand why is it wrong, and reject with confidence and humility. And this kind of discernment helps the church remain faithful to the true Christ and the true gospel. Doon po sa copy ninyo, naka-note dyan, many modern cults cloak deception under biblical words in church structures. Kasi yung mga modern cults ngayon ay nagtatago din sila doon sa Christian language. In church-like structures, gumagamit sila ng mga Christian terms, pero binibigyan nila ito ng ibang kahulugan. Hindi agad halata sa yung kanilang mga error. And the pseudo-Christian movements even operate inside the visible church, blending it with Christian practices. Kaya si John MacArthur, doon sa libro niyang The Truth War, ang sabi niya doon, the most dangerous false teachers are not those who openly oppose Christ, but those who claim to represent Him while distorting His gospel. Hindi naman nila tinatanggal si Christ sa picture. Hindi nila inaalis si Christ. Pero kung hindi nila dinadagdagan si Christ, binabawasan. Ganyan nila pinipresent si Christ. So tunog Christian pa rin siya. Tunog Bible pa rin yung kanilang presentation. And even sa Philippine context, isa sa mga na-research ko rito, sa Philippine Journal of Theology ni Benedict J. Triatriona, sabi niya dito, Philippine Christianity faces the challenge of cultic groups that assume Christian identities. Their use of familiar language and scripture creates a theological illusion that makes it harder for average Christian to detect doctrinal deviation. Iyan yung observation nila. Hindi ito mga Reformed Christians, pero meron silang pagkaunawa kung anong nagiging presentation, nagiging papel ng mga cults ng Kristyanismo sa ating bansa dito sa Pilipinas. And that is the issue that we're trying to address this afternoon. The rise of pseudo-Christian cults is not from outside the church, but within its language, imagery, and even community systems. Their influence is subtle, spiritual sounding, and slowly tolerated. Hinati ko po sa dalawa yung ating lecture ngayon. Number 1 is the subtle repackaging of false Christianity. And number 2 is the indispensability of discerning truth from error. Dalawang bagay na I hope na makatulong sa atin bilang mga Kristiyano sa panahon natin sa ngayon. Tingnan natin yung ula, the subtle repackaging of false Christianity. Alam niyo, yung mga false Christians na ito, hindi naman nila sinasabi na mali kami. Hindi nila i-announce na mali kami. Ang sasabihin pa nga nila, kayo ang mali, kami ang tama. No, it comes in subtle repackaging. May mukhang Christian, may religious language, may Bible quotations, pero yung laman ay compromised doctrine. This is why Paul warns that believer can be led astray. Katulad ni Eve na na-deceive sa 2 Corinthians, sabi ni Apostle Paul, hindi sila na-deceive by open rebellion, but through persuasive distortion. So ganun yung nangyari. Many modern pseudo-Christian groups affirm Jesus. Kinikilala nila si Christ. They affirm Christ. But they redefine Him in ways that change His true identity. And I know, marami sa inyo ang familiar sa mga grupo na si Kristo ay kinikilala na tao at hindi Diyos. Huwag niyo sasabing tao lang. Magkakaproblema kayo doon pag may lang. So tao siya, hindi tao lang. Pag ang kausap nyo ay naniniwala sa ganong posisyon, huwag niyo sasabihin pinaniniwalaan nyo ay tao lang. May problema tayo doon. Kasi kung tao lang, mas higit yung tinitingnan si Kristo, bilang mas mataas na tao. Kaya hindi siya tao lang. So, pag sila yung kausap natin, o hindi naman kaya, yung isang samahan din na lagi nilang kaaway, si Kristo ay hindi tunay na tao. So, sumanib lang siya doon sa tao. Yan yung kanilang mga doctrines na nakakalito, magulo, and if you're not aware, pwede kang ma-persuade doon sa kanilang presentation. I was talking doon sa dalawang major cults na nag-originate dito sa Pilipinas. Sorry, pero mention ko na lang sila later no, para magkaroon tayo ng awareness. So
Sa ganitong paraan, yung mga vocabulary nila stays the same, but the meaning shifts. At pag nag-shift yung meaning, also the gospel shifts. Ganun yung mangyayari. They also reject grace alone by adding human requirements. Obedience as a condition for justification and rituals as channels of salvation. O hindi naman kaya ay nagiging performance-based yung acceptance before God. And this creates a gospel that is still uses Christian terms but replaces the finished work of Christ with human effort. So, false Christianity repackages the gospel by diminishing Christ and elevating human merit. Kapag nabawasan ang sufficiency ni Christ at nadagdagan ng role ng tao sa kaligtasan, the message may still sound religious, but it is no longer the biblical gospel. Hindi na siya yung central truth na itinuturo ng gospel. Paano nila ito tinitingnan? Number one is pseudo-Christian views of Christ. Tingnan muna natin kung paano nila pinipresent, kinikilala si Christ. The first and most foundational error of pseudo-Christian groups begins with a distorted view of Christ. Kapag mali ang pag-aunawa kay Jesus, automatic na mali ang buong theological system. Isang pagkakamali kay Kristo, pag view kay Christ, everything is automatic na mali ang sistema. Many of this group reduce Jesus to something less than who Scripture declares Him to be, a created being, a highly exalted man, or a spiritual messenger among many. So yun yung sinasabi ko kanina. Ang mga makakausap yun sa ganitong samahan, sasabihin nila na si Kristo ay nilikha din. He is a created being. At gagamitan nila ito ng mga iba't ibang scripture reference. And if you're not aware na papaniwala na nila tayo kasi nag-present sila ng scripture eh. Pero tandaan natin, the way sila mag-present ng scripture ay hindi, alam niyo yung parang pinagtagpi-tagpi. Yung kukuha sila ng ibang passages, ibang context ng scripture, ilalagay nila doon, kukuha sila ng panibago. So, hindi siya contextually. Nawawala yung context ng scripture. Ang tinatawag namin niya sa Tagalog ay itinayong taong dayame. No? So, napag hinipan ng hangin, mabilis mabubuwag. Ganyan ang doctrines ng mga Christian cults. Marami silang scriptures na ipine-present, pero pag tinignan mo siya contextually, by its context, makikita mo na hindi yung meaning ng author. Hindi yun yung sinasabi ng author. Sa ganitong paraan, tinatanggal nila yung kanyang eternal deity, uniqueness, at superiority over all creation. And some groups also merge Jesus with others religious figures or i-interpret siya according to their cultural or mystical framework. Sa labas, mukhang honoring Jesus, pero sa loob, ibang Jesus yung kanilang ipinapakita, hindi ang tunay na Christ ng Scripture. No? At kaya ko po ito nasabi dahil experience ko rin ito. Meron akong mga kasama sa church before na naging biktima sila ng mga ganitong klaseng teachings, and they are active members of those cult groups. I'll try na i-table talk sila pero ayaw nila. So nakakalungkot ito ang isipin na huli na bago ma-realize na sila pala ay nadadala na ng mga ganitong klaseng views or teachings. So a diminished Christ always leads to a distorted gospel and false assurance. And the point is simple but crucial. Whenever Christ is diminished, the gospel becomes distorted, and when the gospel is distorted, any assurance that follows is false. Kapag hindi siya tunay na Diyos, hindi tunay ang kaligtasan. Kapag ibinaba siya, bababa rin ang weight ng cross, ng atonement at ng grace. That is why the first defense of the church is always a clear, unwavering confession of true Christ, eternal, divine, and sufficient Savior. Yan ang tinuturo ng Scripture. Yan yung unang ginagawa nila. Ganyan ang view nila kay Christ. Kung hindi mababa, ay ginagawa lang siyang parang isang mahusay na teacher sa kasaysayan. Second is false gospels in religious structures.
The gospel is distorted when systems and rituals replace simple faith in Christ. And this section, hina-highlights ito yung certain religious structures, mukha siyang makadiyos, can promote a false gospel when they shift the foundation of salvation away from Christ and towards human system. Ang tunay na gospel ay nakasentro kay Christ. Hindi sa anumang organization, hindi sa anumang liderato, anumang mga rituals. Kapag ang anumang structure ang nagiging requirement for assurance of maturity, lumilis ito sa biblical truth. Hindi tayo nagtuturo na mahalaga yung structure para sa kaligtasan ng tao. Yes, better na mayroong magandang structure, pero hindi yan yung primary pagdating sa kaligtasan. And there are three things na gusto kong i-address dito. Number one is when membership becomes a primary basis of assurance. Yung warning dito is against treating organizational membership as if it's guarantees salvation. Kapag ang mensahe ay nagiging save ka dahil member ka, the gospel is replaced by institutional belonging. Yan ang tinuturo ng mga Christian cults. Kailangan magpa-member ka sa amin para maligtas ka. Kailangan maging member ka ng samahang ito para magkaroon ka ng salvation. So yun yung ganyan yung kanilang presentation. Pag walabas ka sa samahang ito, di ka maliligtas. Para bang ang iniligtas si Kristo ay yung samahan, hindi yung tao. And let me clarify dito that biblical membership is meaningful. Napaka-importante na ito sa atin. As a Reformed Baptist, napaka-importante sa atin ng biblical membership. Itinuturo natin yan. Dinidiscuss natin yan sa mga bagong magpapamember, sa mga nagdi-discern na magpamember. Mahalaga ang pag-aralan ito. Not because the church saves, but because it recognizes a credible profession of faith. Kaya tayo nagkakaroon ng membership class o biblical membership na pag-aaral para makita natin yung nagpo-profess ba ng faith ay totoo talagang nagkaroon ng ugnayan kay Kristo. Totoo ba talagang nakilala niya, na-encounter niya si Christ. And ibig sabihin, membership affirms, not produces a spiritual reality. Kinikilala through membership ang isang mananampalataya, hindi para maligtas siya, kundi nakaranas na siya ng kaligtasan kay Kristo. Pero pag baluktot yung tinuturo ng ibang samahan, na ito yung primary basis para magkaroon ka ng spiritual assurance, that is wrong. Hindi yan yung itinuturo ng Bible. Number two, when loyalty to a human leader is framed as a spiritual maturity. Meron akong naging Bible class regarding sa mga leader ng yung mga Christian cults kung saan pinipersuade nila yung mga member nila na kapag hindi ka naging loyal sa kanilang leader, isang isang paglaban yun sa Diyos. Hindi natin sinasabing hindi dapat i-respect yung mga leaders na itinilaga ng Diyos sa iglesia. Pero kailangan meron itong distinction at meron itong malinaw na tinuturo ang Bible. Any distortion arises when devotion to a pastor, leader, or founder is equated with the faithfulness to God. Na parang pagtapat ako sa pastor, tapat ako sa leader, tapat na rin ako sa Diyos. Ganun yung sinasabi nila. Kapag ang sukatan ng maturity ay gaano ka kaloyal sa tao, the focus shifts from Christ to personalities. Hindi tinuturo sa atin yan. Pero hindi natin sinasabing hindi tayo dapat maging tapat sa mga leader na itinilaga ng Diyos sa iglesia. Pero hindi sila sukatan para masabing tayo ay spiritual mature. Kundi yung panawagan natin na si member of the church, ay kailangan talaga natin maging tapat. Kung tapat ka sa ebanghelyo, tapat ka sa church, at tapat ka doon sa mga nagtatapat din sa ebanghelyo. And this elevates human authority and suddenly replaces Christ's lordship. True maturity, brethren, is measured by conformity to Christ, not allegiance to any individual, no matter how gifted or respected. And number three, when ritual observance replaces faith and repentance. Rituals can be meaningful, mabuti yun, but they become harmful when treated as requirements for salvation. Kapag ang emphasis ay nasa
external forms, attendance, ceremonies, cycles of activity, rather than genuine faith and repentance, the heart of the gospel is obscured. Spiritual motions are not spiritual transformation. So dito pinapakita rito na bagamat mahalaga yung attendance, mahalaga yung mga church activities, pero hindi ito requirements para magkaroon ng kaligtasan ng isang tao. Ganyan nila ipinipresent yung gospel nila sa mga tao. Napakadaling mabitag ng mga tao, lalo na pagka sobrang walang church na nag-iingat sa kanila. Walang church na nagtuturo ng tamang gospel. So mabilis silang ma-persuade kasi nga meron silang mga techniques na ginagamit para mapaniwala yung mga tao na lalo na at hindi mga member ng mga church o hindi naman kaya kung hindi member ay wala talagang local church. Walang nag-iingat sa kanila. And just a note ninyo, beware that when salvation becomes dependent on human performance, exclusive structures, or institutional system, Christ is no longer central. Hindi na si Kristo yung sentro ng kaligtasan. Ang nagiging sentro kung hindi yung individual o personality ay yung structure ng church. That is the point. Religious loyalty must never replace personal repentance and faith in Christ. Si Pastor Noel Espinosa, sa kanyang pangangaral sa serya ng Galatians, meron akong narinig, sinabi niya doon, to add anything to the gospel is to lose the gospel entirely. Diba? To add anything to the gospel is to lose the gospel entirely. Kahit na maganda pakinggan, kahit na maganda sa tunog, pero pag dinagdagan mo yung ginawa ni Kristo, na mismo yung buong kabuuan ng Ebanghelyo. At ganyan ang ginagawa ng mga kulto ng Kristyanismo sa Pilipinas. Matagal na akong nakikipag-engage sa kanila, informal, formal dialogue, and alam ko na yung pasikot-sikot kung paano nila pinipersuade yung kanilang mga nagiging biktima. And this point reminds us that outward commitment, membership, ministry, involvement, or religious identity cannot substitute for genuine repentance and trusting in Christ alone. Maraming tao ang loyal sa kanilang grupo or tradition, walang masama doon, pero walang tunay na pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Hindi ito assurance. Hindi ito totoong ebanghelyo. So, when religious loyalty becomes the basis of confidence, the gospel is overshadowed and the heart remains unchanged. Kaya ang tinatanggap natin lagi sa iglesia ay meron talagang encounter na personal sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin ina-add bilang isang miyembro dahil perpekto siya, kundi dahil naranasan niya ang biyayang nagliligtas ni Kristo. Baliktad ito sa kulto ng Kristyanismo. Hindi mo kailangan ng espesyal o anumang ugnayan kay Kristo. Ang mahalaga, sundan mo yung mga tinuturo namin, and then makakasama ka sa kaligtasang sinasabi nila. Gusto kong iwanan ito, the true Christianity is not measured by affiliation, but by a real, personal embrace of Christ and His finished work. Anything added to that, whether rules, traditions, or group loyalty, distorts the gospel and empties it of its saving power. Kaya ito ay pinag-iingat tayo dito bilang mga mananampalataya na huwag nating dagdagan yung ginawa ni Kristo. At paalala rin sa atin ito na pagka may ganitong marinig tayong pagtuturo, kailangan nating maging alerto sa ganitong klaseng presentation. Yan yung una. And number 2 is the indispensability of discerning truth from error. Alam niyo, discernment is essential because hindi lahat ng tunog Kristiyano ay tunay na biblical. Agree kayo doon? Hindi lahat ng tunog Kristiyano ay tunay na biblical. Many teachings today sound spiritual, encouraging, or Christian, pero kapag sinuri mo, malayo ito sa sinasabi ng Scripture. You can quote the Bible's verses. Lalo na pagka ang nagko-quote nito ay mga samahan na iba yung daladalang ebanghelyo.
False teaching usually grows in places where people are emotionally stirred but doctrinally shallow. Ito yung mahilig sa emosyon. Ito yung puro damdamin ang inuuna. Hindi ko sinasabing walang damdamin dapat, pero pag ito yung nagiging pangunahin, ito yung laging sinasamantala ng mga grupong ito o ng mga samahang ito. Kaya mahalaga na ang church ay hindi lamang nagpapasigla ng damdamin, kundi nagpapalalim ng pag-unawa sa katotohanan. Ayan dapat ang trabaho ng pulpito, ang pangangaral ng katotohanan, nagpapalalim sa mga miyembro ng iglesia. At ang tunay na katapatan ay hindi lamang pakiramdam. Ito ay sinusuri, ito ay tinitimbang, ito ay inaaksyonan ayon sa salita ng Diyos. And the point is this, the church must pursue both theological depth and spiritual clarity. Dapat ito ay pareho. Lumalalim sa theology, lumalalim sa salita ng Diyos, pero mas nagiging malinaw sa Kanya yung salita ng Diyos. No? Kapag malalim ang doctrine at malinaw ang discernment, the church becomes resistant to deception at hindi madaling mailigaw ng mga good-sounding errors. Good-sounding errors. Si Apostle John, sa 1 chapter 4, verse 1, nagpaalala sa atin, do not believe every spirit, but test the spirits. A clear call for constant spiritual evaluation, not passive acceptance. Yan yung trabaho. Actually, trabaho ito ng bawat Kristiyano to test every spirit. Under niyan is the scriptural mandate for discernment. God calls His people to actively examine teachings and teachers. Ina-examine natin yung tinuturo. Ina-examine din natin yung nagtuturo. Pareho. Hindi lang yung tinuturo, pati yung nagtuturo. Hindi tayo tinuruan na basta maniwala sa lahat. Kahit sa mga apostle, Scripture reminds us to test what we hear. Naalala nyo sa Acts? May series kayo ng Acts, di ba? Naalala nyo sa Acts? Si Apostle Paul na yung nagtuturo, pero yung mga taga-Bereans, they search Scripture. Kung totoo ba talaga yung sinasabi ni Apostol Pablo. And take note, brethren, hindi tayo mga apostol. We are common members of the local church. Mas dapat pa nga tayo na gawin yung ganitong mga mandate ng Scripture. Testing means looking at both doctrine and conduct. Yung nagtuturo, yung doctrine at yung conduct ng nagtuturo. Sinusuri natin kung ang tinuturo at ang namumuno ay ayon sa Biblia. Kaya nga sa Scripture may qualifications ang deacons at ang elders. Hindi lang ba sa napanaginipan niyang magpapastor siya, sige magpastor ka na. Hindi ganun. Hindi na nalaginip pa lang ng Bible na lumulutang. Tinawag. Yung mga leaders ng cults of Christianity, meron silang mga kakaibang mga experience. Di ba? Pag are you familiar? Yung iba ay nagkulong. Paglabas ng kwarto ay tinawag ng Diyos bilang mangangaral. Saan natin itetest yun? Even the apostles ay hindi ganun yung kanilang mga experience. So itetest natin ito based din sa Scripture. To test the spirits in 1 John chapter 4 verse 1 is a permanent command. Hindi ito optional at hindi lang ito cultural. It is continual responsibility of every believer to ensure faithfulness to Christ. Ito ay trabaho ng bawat individual ng membro ng iglesia. Hindi lang si pastor, hindi lang si deacon, hindi lang yung malakas yung personality sa loob ng iglesia, maging bata man o matanda ng membro ng isang local church, ito ay kanyang responsibility. Ito ay kanyang dapat kinukultivate na grace bilang mananampalataya. Ngayon, tingnan natin yung historical guidance from Reformed confessions. Ano ba yung mga naging papel nito? Ano ba yung naging malaking gampanin ng mga confessions sa pag-iingat ng purity ng gospel? The Reformed tradition provides a clear warnings and guidance against false gospels. Alam niyo, itong confessions na to ay tumutulong sa atin sa church to stay anchored in Scripture and true gospel. Let me mention 3. First is the Belgic Confession. Are you familiar dun sa Belgic Confession?
Ang Belgian Confession, in-identify nito ang true church by its faithful preaching of the gospel and the proper practice of church discipline. Nung hindi pa ako nag-hold sa 1689 London Baptist Confession of Faith, isa ito sa lagi kong binabasa, yung Belgian Confession, until I discovered yung roots nito. Bakit nabuo yung Belgian Confession? Kasi ito sa kanilang binibigyan ng diin, yung tunay at tapat na pangangaral ng ebanghelyo at pagpapataw ng tamang disiplina sa iglesia. Ipinapaalala nito na hindi lahat na naglalapit sa sarili bilang church o tinatawag na church ay basta na lang church. May tanda. Ibig sabihin, meron kang titingnan. At ang tapat na pagtuturo at pamumuno ay ayon dapat sa salita ng Diyos, hindi batay doon sa sinasabi lang ng kanilang leader na kami ang true church. Ito yung sinasabi ng Belgian Confession. Number 2 is Westminster Confession. Ang Westminster Confession ay nagbibigay ng warnings to add anything to Christ's work of salvation. Sinasabi ng Westminster Confession na anumang idadagdag nyo rito sa dinapos ni Kristo ay hindi yung tama. Mali yun. So ipinapaalala ng Westminster Confession sa atin na ang anumang bagong aral o gawa na idinadagdag sa ginawa ni Kristo ay mali at mapanganib. Kung familiar kayo nung tinalakay ko ito sa aming church, actually, bago ito meron pa merong mga groups na nag-originate sa Pilipinas, mga local cults of Christianity, meron din namang galing sa ibang bansa na malaki ang influence sa atin dito sa Pilipinas, kaya malaki rin sila. At pansinin nyo, pag-aralan nyo yung kanilang mga history, galing lang lagi sa isang tao. Yung experience nila, hindi yung scripture. By their own experience, not by the gospel itself, but by their experience. And number 3 is the 1689 London Baptist Confession of Faith. Ito yung ating pinanghahawakang confession. Ina-affirm nito yung faith alone, scripture alone, and the identification of true church by the gospel and ordinances. Binibigyan din ng 1689 LBCF na ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa tiyak na pananampalataya kay Kristo lamang. Christ alone, nakasentro sa Biblia at nakikilala sa pamamagitan ng tamang ordinansa at pagsunod sa Ebanghelyo. And together, this confession serves as historical anchors. Historical anchors. And let me clarify this, brethren. Hindi ito pamalit sa Bible. Hindi siya mas mataas sa Bible. Ang confessions ay bakod para maingatan ang purity ng gospel laban dun sa mga nagdi-distort sa mensahe nito. Ginamit yung mga confessions hindi para labanan ng Bible, kundi para ingatan ang mensahe ng Bible na nakarating pa sa atin at sa mga susunod na henerasyon sa atin. Ganyan ang ganda ng confession. Maging yung mga pag-atake ng kulto ng Kristyanismo ay kayang-kaya niyang ingatan by searching kung ano yung sinasabi ng confessions. And dyan sa notes ninyo, modern spiritual language without confessional grounding becomes a tool for manipulation. Pansinin niyo yung ginagamit ng cults of Christianity. Puro pang manipulate. O pag nabasa ko, talo ka na. Pumiyar kayo doon. Pag nabasa ko, talo ka na. So mas malakas pa yung boses nila sa pakikipagtalo kaysa sa i-present nila yung tamang turo ng Scripture. Maraming groups ngayon ang gumagamit ng spiritual or biblical soundings, words that sound deep, heartfelt, or God-centered, pero kapag wala itong foundation sa matibay na doctrinal standards, these words can mislead, confuse, or even control people. Ganyan yung ginagawa ng mga spiritual na tunog, biblical sounding. Yung language din ay nagiging paraan ng deception. No? Kung hindi nakaangkala sa tunay na katotohanan ng Scripture. Ang point natin dito, Reformed confessions remain a bulwark against doctrinal erosion and cultic error. Yung mga Reformed confessions, tulad nung binanggit natin kanina at nung iba pa, hindi lang naman ito,
serve as a clear guides. They summarize scripture faithfully. Hindi nila pinaglaban-laban yung passage. Sinamarize sila yung tinuturo ng scripture upang ingatan, protect the core doctrines na tumutulong sa mga Kristiyano na ma-identify yung mga false teachings and false teachers. Kapag ang church at ang mga believer ay grounded sa confession na ito, mas madaling makita at mapigilan yung unti-unting paglihis ng mga maling aral. Sa madaling salita, spiritual language without doctrinal roots is dangerous. But a confessional grounding keeps the church anchored in truth. Yan yung papel ng confession sa atin. Hindi lang sila isang standard ng church, kundi sila ay bakod na nag-iingat sa iglesia at sa pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano. Nag-add ako dito sa lecture natin ng prescribed order for spiritual discernment. Ilan ito sa ginawa namin sa IRBC way back 2022, I think. Number 1 is informal awareness within the congregation. The first step in developing spiritual discernment is informal awareness, making the congregation naturally alert to doctrinal dangers. Sa lokal na iglesia, dapat normal na pag-usapan tungkol sa, maging normal ang pag-uusap tungkol sa mga heresies at sa mga pseudo-Christian teachings. Dapat hindi tayo nahihiya na pag-usapan ito. Dapat hindi natin ito kiniki. Pag meron tayong nakaka-confuse tayo sa narinig nating mga statements sa labas, pwede natin itong upuan. Pwede natin itong pag-usapan with our pastors o sino mang mga mangangaral ng local church to give clarity doon sa mga parang confusing sa atin pagdating sa doctrine na ito. Dapat ito ay normal na napag-uusapan sa isang local church. Ang ginawa kasi namin ay nagkaroon kami ng regular Bible classes or Sunday school sessions that address heresies and cults. Nagturo ako nito from local to foreign cults. So, in-address ko ito ng ilang series ng Sunday school namin. Nakakaumay, pag napuro yun yung tatalakayin natin, siyempre hindi naman linggo-linggo, yun na lang. Pero malaki ang tulong nito sa atin para magkaroon tayo ng ma-alert tayo dun sa kanilang position. At hindi lang natin sasabihin na kulto sila kasi mali yung belief nila. No. Kailangan malaman natin bakit nila pinaniniwalaan yun. Ano yung nag-persuade sa kanila, bakit nila hino-hold yung doctrine na yun. Importante yun. Hindi lang basta statement na, hindi, mali sila. Kailangan, alam natin bakit sila mali. So, meron tayong pag-aaral na gagawin. And let us encourage every members to compare everything they hear with Scripture so they can spot deviations clearly. Preventive instruction is far more effective than waiting to rescue someone after they have been deceived. Ganyan yung nangyari sa amin before. Hindi pa kami ARBC noon. Actually, nag-start ako as a Christian na andito na yung aking attention Bakit maraming religious groups? Bakit maraming samahan? Tapos isa lang yung Bible. So, hindi pa ako Reformed Christians noon. Pero ako ay meron ng ganitong klaseng question sa isip ko, bakit maraming religious groups? Bakit hindi sila nagkakasundo sa ibang mga doctrines? Diyan po ako nagsimula. At sa grace ng Diyos, ako ay tinuruan kung paano gawin, paano i-handle, nag-engage ako sa mga debates tungkol sa mga beliefs nila. At ito yung naging produkto, pinag-aaralan natin ngayon. Isa ito sa mga product ng aking engagement sa kanila. At doon ko na-realize na the more we grow in God's Word, the more na nagkakaroon tayo ng compassion sa mga tao na nabibiktima ng ganitong klaseng mga samahan. It is better to equip the church to recognize danger before it causes harm than to react after the damage is done. And number 2 is collective pastoral guarding the flock. Ito yung trabaho ng pastor. No, trabaho talaga ito ng number 1 ng pastor. At this point emphasizes the responsibility of elders to protect the church. Ang pastor ay hindi lang siyempre nangangaral, nag-aalaga, trabaho din nilang protektahan ang iglesia laban
sa mga maling aral sa labas na atake doon sa kanyang kawan, mga wolves. So mga mga panganib na katuruan. Minsan yung mga false teaching ay nagsisimula sa maliit na paglihis, slight neglect of the truth that can grow unnoticed. Kaya yung mga pastor natin must remain vigilant sa ganitong area. Observing both public trends in the wider culture and private concerns within the congregation. Yan ang ginagawa nila. No? Kala natin ang dali ng trabaho ng mga pastor. Pero kung ano yung trending ngayon, inaaral din nila yon. Pinag-aaralan nila yon. So, the safety and spiritual health of the flock depend directly on how alert and faithful its shepherds are. Kung kampante o pabaya ang leader ng iglesia, mas madaling makalusot ang error. Pero kung maingat at disiplinado, mas mapangangalagaan nito yung kanyang flock, yung kanyang kawan. So lastly, dito sa atin, expose to Christian cults by pointing to Christ, not by arguing louder. Pag malakas yung boses, ikaw ang tama. Hindi po ganoon. Let us point them to the scripture. I-point natin sila kay Christ sa gospel. Ang unang conviction ay nakatuon sa Christ-centered approach. Marami akong nakilala, naka-encounter na ang purpose nila is to win the arguments. Yun ang kanilang purpose. Not to point them to Christ. Hindi natin lalabanan ang maring aral sa pamamagitan ng pagiging mas malakas o matapang sa debate. Instead, we focus on clearly presenting who Christ truly is. His person, His work, and the gospel. Kapag malinaw ang ating pagpapakita kay Christ, kay Jesus, automatic na nakikita ng mga tao ang mali at ang panganib ng ibang turo. Number 2, train believers to treasure sound doctrine, not merely preserve tradition. Ito yung pangalawa sa convictions na gusto kong ibigay sa inyo. Tungkol sa biblical grounding. Hindi sapat na sundin lang natin yung ating mga nakagawian o mga tradisyon ng iglesia. Kailangan nating unawain at pahalagahan yung totoong aral mula sa Biblia. Treasuring sound doctrine equips believers to recognize error, grow in faith, and stay anchored in the gospel. Kahit may mga bagong teaching sa lumilitaw, merong gospel na alam natin totoo yung mensahe niya at kailangan nating ingatan. And let me challenge you, my dear brethren, be biblically alert and doctrinally grounded. Reject every false gospel, even when it sounds kind and Christian. Be biblically alert and doctrinally grounded. Reject every false gospel, even when it sounds kind and Christians. This challenge calls believers to remain biblically alert and doctrinally grounded. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagiging sincere o pagiging religious. You must be anchored in Scripture and sound doctrine. Kapag malinaw sa atin ang biblical truth, mas handa tayong makita yung mga error outside na ipinipresent ng kanitong klaseng mukhang mabait naman, mukhang Christian naman na paraan. And the challenge also reminds us to reject false gospel kahit pa ito ay may Christian language o may emphasis ng love, morality, at kindness. Hindi lahat ng mabuting tunog ay tunay na mabuting balita. Ulitin ko, hindi lahat ng mabuting tunog ay tunay na mabuting balita. A gospel that adds to, subtracts from, or replaces Christ's finished work is not the gospel at all. In short, this is called to faithful vigilance, standing firm in the truth of God's word while refusing any message that distorts the gospel, no matter how gentle or appealing it may sound. So, I hope na sa maikling lecture natin, nagkaroon tayo ng kaunting idea dun sa gusto kong sabihin sa inyo ngayon. It is good na lumalalim tayo sa theology, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Pero paglabas natin sa church, doon yung tunay nating laban. Doon yung tunay nating
fail. Baka meron tayong mga member ng pamilya na nasa ganitong klaseng samahan. We can approach them. Pwede natin silang kausapin, puan. Ganyan yung ginagawa ko sa aking mga family. No, so, dahil meron silang iba't ibang view, so, I pray na kakahabagan din sila ng Diyos. This is the lesson we have today. If you have any questions, wag lang mahirap. Hello, sir. Sorry, hindi lang makagalaw. We have a practice po. Like, I don't know if it... Anyway, I'm just going to say it. Na, kunyari, may gusto ka pong i-pursue na woman, maraming times, yung men, nag-iintay muna sila bago maging members yung girls, bago nila i-pursue. So yung question ko lang, is that one way that we are elevating membership as parang a sign na saved yung tao? Yes. Paano ko masasagutin? Parang, yung membership ba is parang ine-elevate natin dun sa isang tao na member bago ma-pursue. Right? Like, Yes. So parang hindi nila nade-discern personally kung kung Christian ba yung tao apart from being a member of a local church. Kaya po meron tayong interview. Meron tayong process ng biblical membership for us to identify yung bang tao na nagpo-profess ng faith niya ay talagang totoong mananampalataya. At ang mag-judge nun, hindi lang si pastor. Si pastor yung nagba-vouch, pero yung members ang kumikilala. Kung yung member na yon na nagpo-profess ay totoo bang Christians or professing Christians, totoo ba talaga siyang mananampalataya. So, hindi natin ini-equate yung membership doon, kundi iniingatan natin lalo yung church na doon sa mga ipapapasukin natin ng mga member ng iglesia. Pero hindi natin sinasabi na 100% perfect yung pagpapasok dahil may exit. May exit naman siya. Pero yun nga, ang danger doon ay wag nating tingnan yung membership na kasing taas na parang siya yung primary source ng sobrang... ang iba kasi tinitingnan parang mahigpit. Parang nagpo-profess naman siya ng faith. Bakit ang tagal? So actually, better yun eh. Mas better yung mas matagal. Kasi yung culture nung i-adapt niya ay bago. At the same time, yung mga adapt sa kanya ay may kultura din na dapat nag-meet. Hindi pwede na mag-a-adjust lang yung bagong member, yung magpapa-member, and then yung mga dating member hindi na. It must be both. So kailangan yung culture nila ay mag-meet. May aasahan yung bagong member, may aasahan yung dating member. So it must be, kailangan mag-meet sila doon. I think hindi ina-elevate yung membership, kundi mas nare-recognize natin yung biblical membership na tinuturo ng scriptures. Ang iniingatan dito, lagi nating tatandaan, ay yung kadalisayan ng gospel ni Christ. Thank you. Sa church membership. Hello, brother. Thank you for teaching us on this. My name's John, by the way. I wanted to ask, in your studies or in your experience and knowledge, what do you think is a potential weak point or prevalent, dangerous, or even subtle false teaching creeping into the church that even revamped churches are in danger of? What, if any, what might that be? Dami eh. Pwede kong sagutin sa maraming paraan. Pero wala pa naman ako naririnig so far na ganun yung nangyayari. Siguro ang danger dito ay yung sobrang ino-honor natin yung Reformation, even yung leaders, na hindi na natin masare-recognize yung tinuturo ng mga leaders sa iglesia. Ang point ko is parang ang danger dito ay yung loyalty natin ay nandun na sa mga nagtuturo, sa mga figures sa history, rather than dun sa pinoproclaim
ng mga tao sa history, yung gospel ni Christ. And I think hindi naman siya danger in a sense na cultic na siya. Ang point ko rito ay ang tingnan ng mga tao ay yung personality rather than kay Christ. Yung husay sa pagsasalita, yung galing sa pagsasalita rather than doon sa tinuturo nung nagsasalita. Wala pa akong na-experience at wala pa rin naman ako naririnig na from Reformed Baptist traditions ay bumalik sa samahan ng mga kulto ng Kristyanismo kasi hindi sila nag-enjoy noon sa historic na confessions. I don't know kung meron nun, Pastor Rexley. Wala naman siguro. Wala pa lang. Pero maraming danger, bro. Marami siyang danger. Pero I think yun yung pinakang narinig ko madalas. Yun yung narinig ko madalas. That makes sense. Thank you. Good afternoon po. Good afternoon. Yung question ko po about your point po dun sa first po, false Christianity repackages the gospel by diluting Christ and elevating human merit. Kasama po ba dito yung mga kunwari, yung preacher, nagsabi siya na kung gusto nyong maligtas, itaas niyo yung mga kamay niyo to accept Christ as your Lord and Savior. Or lumapit sa harap, ipagpe-pray ko kayo para maligtas. Galing ako dyan. Galing ako dyan, bro. May experience ka before. I think ang ibig sabihin natin sa false Christianity repackages the gospel by diminishing Christ and elevating human merit. Ang point natin dito ay palitan si Kristo bilang sentro ng kaligtasan at iangat yung mga kondisyon na pangtao. Ibig sabihin, ang nagiging batayan na ng kaligtasan ay hindi na yung si Kristo, kundi na kung ano yung tinuturo na lang ng mga ngaral na hindi na nakabatay sa gospel. That is a repackaging of the gospel. Ang ibig sabihin natin, ibinababa si Christ at itinataas yung anumang mga tinuturo ng leader sa loob ng iglesia. Ang basis niya ay hindi na yung scripture, ang basis niya yung sarili niya ng mga pamamaraan. So that is a gospel repackaging. Iba na yung gospel, hindi na ibanghelyo, ibanghelyo na yung kanyang ipinipresent. Hi, good afternoon, Brother PJ. Salamat sa lecture ulit. Tanong ko lang kung may pagkaiba ba sa false religion and mga cults? And kung meron, pwede ba natin i-define kung ano ba yung cult na yun? Like, how do we know that there's a belief or a religion or a group na kulto na talaga? Salamat sa questions. Magandang question yun. Mabilis nating ma-identify yung some groups na nagsasabi na sila ay tunay na Christians. Unang-una, doon pa lang sa presentation nila sa church at the same time kay Christ. Yung dalawang laging yun. Unang-una, pag sinasabi ng samahan na ang kaligtasan ay pagiging member sa kanila, red flag na yon. Pangalawa, pag si Kristo na yung pinag-uusapan, dito na natin ma-identify na yung turo nila ay kinikilala ba nila si Kristo bilang Diyos o kinikilala lang nila si Kristo na tinatawag na Diyos pero hindi tunay. That is a difference nun. May samahan kasi na kinikilala si Kristo, hindi nila dinidinay si Christ. Sound Christian yon. Pero pag tinuro nila si Kristo ay hindi siya tunay na Diyos. So, mabilis nating, dalawa to bro, ito ay occult at saka cult. Iba po yung occultism. Iba po yung cult. So cults kasi, para mabilis nating ma-identify, titingnan muna natin yung teaching nila regarding kay Christ and salvation and the church. Yung yung structure na yun. Marami kasi akong nakasama before na hindi ko alam na member pala sila ng isang cult groups, pero nasa Christian circles kami. Magkakasama kami doon dahil lang sa song. Pero nung pinag-uusapan namin ay tungkol sa persona ni Christ, doon mas na-identify na si Kristo ay siya rin yung Ama at siya rin yung anak. So, doon ma-identify mo kaagad.
para mabilis, si Christ kagad yung tingnan natin. Kung si Kristo ba ay pinipresent katulad ng presentation ng Scripture o may iba pa silang identity o pagkakakilala kay Christ maliban dun sa itinuturo ng Scripture. At pinakang better yon. Salamat. Brother, are all false religions or all other religions that are false considered cults? May And hindi- if sige. if not, yun nga, is it to a non-Christian? How might that definition be different, and how do we word it in a way that's understandable to them? Okay. Yung false religions, different study yung false religions sa cults of Christianity. Ang cults of Christianity ay kinikilala nila yung Bible, si Christ, meron silang church structures. Ang false religion ay hindi ganun. They are different. May mga Muslims, may ibang groups na false religion, pero iba yung pananaw nila kay Christ. Ang difference nila ay yung pagkilala kay Christ. Ang cults ay kinikilala si Christ pero hindi siya yung tinuturo ng Bible na Diyos. Siya ay may pinagmulan, siya ay ginawang Diyos. Yan yung mga cults eh. Meron silang mga statement na ganoon. Ang kaligtasan ay pagsapi doon sa kanilang membership rather than sa pagkakaroon ng union kay Christ. Yan yung laging mga maririnig natin sa kanila ng mga pagtuturo. Iba pa yung false religion. Iba pa yon, ibang study naman siya. Magandang magandang question yon. Simulan natin pag-aralan yon. Then yung last question mo, Paul. I actually wanted to ask, how about technically, so if you're teaching a different Christ that is defined as a cult, but how about as we learned, kasi going back to our membership class, learning about Orthodox teaching, that even Roman Catholics are Orthodox with their Yes. beliefs. Yes. But starting and ending there can even that Roman Catholicism, can that even qualify as a so-called cult? Thank you, bro. Doon ako magde-dwell sa sinasabi ni Pastor Noel that they are in error. Kasi Orthodox pa rin sila. Nag-hold pa rin sila sa Trinity. Pinangawakan pa rin nila yung pinakang core doctrines ng Orthodox doctrine. At they are in error. Hindi nila dinideny si Christ as they katulad ng pagdideny ng ibang cults or religious groups sa Pilipinas. Na kung hindi binabawasan yung identity ni Christ, ay tinatanggal yung kaligtasang ginawa ni Kristo. Ang pinakang sentro kasi ng gospel, yung finished work ni Christ at si Christ mismo. Kapag tinanggal siya doon sa picture, then that is a cult presentation. Ang Catholic Church ay in error. Hindi nila dinideny si Christ sa kanilang teachings. Pero they are in error and I agree on that, like Pastor Noel said sa kanyang pagtuturo. I think, Pastor, add lang mabilis. Mas may common term sa Roman Catholicism, apostate. So, yun yung mas commonly tawag sa kanila. Hindi true, pero apostate. Kumbaga parang prior Trent, maayos pa yung teaching, and then nung kinounter na nila yung Reformation, lalo na nung mga time na yon, ayun na, nag-apostate na talaga sila. So mas commonly called talaga sila as an apostate church. If you have any questions, mamaya, pag hindi kayo nakapagtanong, you can approach me personally or you can message me. Pwede nyo akong i-PM kung meron kayong confusion or anything na mas gusto pang maintindihan. Hindi kasi natin to kaya talagang ma-resolve
isang pagtuturo lang. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Heavenly Father, we do thank you for your grace and your mercy for our study today. Dalangin ko po na ito ay nakatulong sa amin to be able to recognize and to be strengthened by your word. Salamat dahil tinuturuan mo kami maging mapagbantay na Kristiyano, not just only to enjoy the gospel but to protect the gospel. Thank you for our brothers here in CHC. Dalangin ko po na patuloy mong pagpalain ng aming best worship sa pangalan ni Jesus. Amen.